implikasyon po na ginawa po ng China yung sa pagbabawal kaya Secretary of Defense Gibo Teodoro and his family, his wife and his son, na hindi na sila pwedeng bumisita daw sa China, sa Hong Kong, sa Macau. Tapos pinagbabawalan rin ang mga kumpanya ng China na makipagnegosyo. No, I don't know whether in a private capacity si Secretary Gibo or because he is nga the Secretary of National Defense. So ibig sabihin ba na hindi pwede mag-order kunyari ng mga bala ang ating gobyerno sa mga China, sa China? Ano po ang implikasyon po nitong pagbabawal? Pangalawang beses na po ito, no? Yung una po si former Senator Francis Tolentino. Your thoughts po? Yeah, so yung travel at business ban, so hindi natin alam kung yan ay in perpetuity ba. So kasi alam naman natin na sa gobyerno ngayon si Secretary Teodoro. Correct. At nung nakaraan si Senator Tolentino din, no, na ngayon ay na-appoint ng Secretary ng DOLE, no, Yes. Department of Labor and Employment. So hindi natin masigurado kung itong restrictions na ito ay mag-a-apply siguro until siguro after retirement ni Secretary Teodoro, kung papasok siya sa business in a private citizen capacity. No? So hindi natin alam. Pero certainly I think these are mostly symbolic. Response siguro ito ng China maaari doon sa mga remarks na binitawan ni Secretary Teodoro kamakailan lang doon sa Shangri-La Dialogue. Kung saan nabanggit niya na two things, no, sa palagay ko, no. Una, yung point niya na yung negotiations are not being according to his assessment, no. Ang karanasan ng Pilipinas sa China pagdating sa issue ng South China Sea or West Philippine Sea, ang negosasyon ay ginagamit hindi para to resolve the conflict, no, kundi para to gain some advantage, no, on the ground or at sea. Tapos pangalawa, nabanggit niya rin na no, parang something along the lines na no matter how China sugarcoat its aid, no, yung fertilizer at yung fuel aid sa ating bansa, it does not cut the mustard. Yun yung remarks ni Secretary Teodoro. Meaning yung good faith at hindi siya enough, no, para yung developments dito sa West Philippine Sea ay kumbaga ay ma-reassure ang ating bansa. So palagay ko dahil doon, yun palagay ko ang parang naging mitya, immediate trigger, no, nitong sanctions na pinataw ng China kay Secretary Teodoro. But again, hindi lang si Secretary Teodoro, yung kauna-unahan, although ang siguro siya ang pinakamataas, no, na official active ng ating bansa na pinatawan nito. Nung nakaraan si Senator Tolentino, nung siya ay senador pa, at yung local government officials ng Kalayaan Town sa Spratlys, kasi dineclare nila yung ambassador ng China bilang persona non grata doon sa kanilang town. No? At kung matatandaan natin, si dating Secretary Del Rosario, si dating Ombudswoman Conchita Carpio Morales, at I think si Justice Carpio din ay napatawad din ang mga restrictions, no, travel restrictions sa China, including Hong Kong and Macau, dahil doon sa advance nila ng ICC case, no, against I think yung leadership ng China